Mga kaibigan, may emergency lang ako at pinuntahan ko lang at dito tuloy-tuloy na tayo. Ang balita po natin, pag-usapan po natin ay ano ang mangyayari sa impeachment na reklamo na sinampa ng mga kalaban ni Sara Duterte laban sa kanya. Dahil po sa ginawa ng mga kalaban niya, sila mismo po ang nagbigay ng dahilan para mabasura na naman ang impeachment na reklamo. So, hindi na siguro si Sara dito ang masisisi nila. Sila na mismo ang masisisi. Una, dalawa po ang kasalanan nila na kung bakit hindi na ito mababasura na naman ang impeachment laban kay Sara. Huwag nila sisihin si Sara kasi mismo yung mga congressmen. Ang problema kasi nagkaroon kasi ng congressman na matatawag ko na pinakabubo na abogado na nag-graduate sa UP College of Law. Ito si Terry Redon. Ang mukha nga niya, di ba, parang si Mr. Bean na malaki yung pisngi on both sides. Kaya yan po pinaka-problema. Sila rin mismo ang gumagawa ng problema sa kanilang sarili. Paano pa matutuloy ito? Kung ako naman kasing abogado ni Sara, which is ginawa naman ngayon ng abogado ni Sara, ayaw ko na matuloy ang impeachment na reklamo laban kay Sara sapagkat marami po ang mga paglabag sa konstitusyon na ginawa. Unang paglabag, yung pagdetermina kung sapat ba ang sustansya ng reklamo laban kay Sara. Yan ang unang paglabag nila. Pangalawang paglabag, yung babawala nila si Sara na gamitin ang gusto niyang abogado. Dalawa kasi sa mga 16 na abogado ni Sara ay ayaw tanggapin ng House Committee on Justice. At ang dalawang ito ay si Attorney Michael Powa saka si Attorney Raymond Munsaya. Itong dalawa, ayon sa kay Attorney Terry Redon saka Gerbil Luistro, mga abogado na galing-galingan na mga hindi naman tama ang mga pinagsasabi, ay bawal kuno gamitin ni Sara ang kanyang dalawang abogado na si Attorney Michael Powa at saka si Attorney Raymond Munsaya dahil daw ang dalawang ito naging opisyal ng Office of the Vice President at saka Department of Education. Ang dalawa ay naging spokesman sa Office of the Vice President at saka sa Department of Education. At dahil doon, gagamitin daw nila ng mga congressmen na testigo si Attorney Michael Powa at saka si Attorney Raymond Munsaya. Ang tawag po niyan sa aming proseso ng mga abogado, nung abogado pa ako, ang tawag po diyan ay hostile witness. Testigo na kaaway, testigo na kalaban. Ang tawag diyan hostile witness. Karapatan ng kahit sino na kumakaso, mapa-criminal case man, mapa-civil case, mapa-administrative cases. Tatlo lang po ang uri ng kaso sa Pilipinas. Administrative case, ang administrative case ay pagpatanggal sa trabaho o pagsuspensyo. Ang civil case ay yung kaso na kung saan ay naniningil ka ng utang o di kaya gusto mong ang ibang tao ay dapat gagawin ang isang bagay na obligasyon na gagawin at ayaw niyang gagawin. Ang pangatlong uri ng kaso ng proceeding sa Pilipinas ay ang criminal proceeding. Okay, sa lahat ng tatlong case na yan, kung ikaw ay kumakaso, nagkataon ng testigo mo ay kamag-anak o kakampi ng inaakusahan mo at wala kang ibang testigo at halimbawa yung testigo na yon lamang ang makapagpatunay ng iyong kaso, pwede kang humiling sa judge na gamitin mong testigo ang kalaban mo o ang kaibigan ng kalaban mo. Yan ang tawag dyan, hostile witness. Pero patunayan mo na talagang wala ng ibang ebidensya magagamit. Yan ang number one.
Number 2, kuidaw. Kapag gumamit ka ng hostile witness, ganito po mangyayari. Parang inaamin mo na totoo ang sinasabi ng hostile witness. Yan po mangyari. At doon ka na lang lalaro sa sa mga tanong mo sa kanya. Halimbawa, kaso sa pagpatay. May testigo ka na gagamitin na ayon sa iyo, siya ay testigo sa pagpatay kay Jose. Tapos ang kukunin mong testigo, pangalan niya halimbawa ay Cesar. Pero si Cesar at ang inaakusahan mo na si Pedro ay magkakapatid. Ang kinakasuhan mo sila si Pedro saka si Jose sa pagpatay kay Cesar, halimbawa. Tapos, ang kinakasuhan mo lang ay si Pedro. Tapos si Cesar ay testigo mo. Ay hindi naman testigo, kundi kakampi ni kapatid ni Pedro. Tanong, pwede mo magagamit ba si Jose na testigo sa pagpatay ni Pedro kay Juan? Yan ang tanong. So ngayon, pag kinuha mo si Jose na magiging testigo mo para patunayan mo na si Pedro ang pumatay kay Juan, ang magiging epekto niyan ay parang ginatanggap mo na kung may testimonya mang binigay si Jose, ay parang tinatanggap mo na totoo yung sinabi ni Jose. Halimbawa, nagkaroon ng testimonya si Jose na hindi pinatay ni Pedro si Juan. Ibig sabihin, kapag ginamit mo si Jose na testigo sa ituro mo, idiin mo si Pedro pumatay kay Juan, ang mangyayari ay parang tinatanggap mo ang sinabi ni Jose na hindi si Pedro ang pumatay kay Juan. So, delikado rin. Ano ba yung utak ng sumasamo sa utak ni Ridon? Sinisira mo lang yung University of the Philippines College of Law. Graduate ka pa naman doon. Pero mas senior ako sa iyo. Alam ko, estudyante ka pa ni Attorney Barry Gutierrez. Kasi napanood kong live ninyo, in-interview ka at nabanggit niya Barry Gutierrez na naging estudyante ka niya. Ibig sabihin, hindi ka nakinig kay Barry Gutierrez nung nagtuturo sa UP College of Law. Anong klase? Ang una mong mali sa lahat ay dahil gusto mong gawing testigo si Attorney Michael Pua at saka si Attorney Raymond Munsayap laban kay Sara patungkol sa confidential fund, ay bawalan mo yung dalawa na magiging abogado ni Sara Duterte. Saan ka ba makakita ng tao na magsasabi ng kontra sa konstitusyon na karapatan sa ilalim ng saligang batas ng kahit sinong tao ang kumuha ng gusto niyang abogado? Hindi mo pwedeng pilitin ang tao sa mga abogado na ayaw niya. At hindi mo pwedeng bawalan ang tao na kumuha ng abogado na gusto niya. Ibig sabihin, bakit ka mamilit? Ibig sabihin lang po niyan ay wala kayong ebidensya. Bakit mamimilit pa kayo gamitin yung ebidensya? Si Attorney Raymond Bunsaya at saka si Attorney... Yung naka-download daw po, may signal daw po ba yun? So, ibig sabihin po, ayun ang pinaka-problema nila. Hindi nila ni Ridon mapagbawalan si Sara sa paggamit ng kanyang gustong abogado. So with this, yan ang unang dahilan kung bakit mababasura na naman. Pag pinilit nyo yan, mapipilitan si Sara pupunta sa Supreme Court at ipatigil na naman ng impeachment ninyo. Sa ganung dahilan lang. Next, unang dahilan na ginawa ninyo siguro takot kayo lumaban ng parehas. Kaya ang ginawa po ninyo, nung dumating sa estado o di kaya sa step na magdedetermina kayo kung may sustansya ang kasong impeachment laban kay Sara
Anong ginawa ninyo? Hindi nyo sinunod ang utos ng House of Representatives Rules on Impeachment Proceedings. Ano ang particular na utos ng House Rules on Impeachment Proceedings na hindi ninyo sinunod? Yun pong Section 5, Rule 3. Nagsasabi, ang Section 5, Rule 3, na sa pag-determina, sa pag-alam kung talaga bang may sustansya ang kasong impeachment laban kay Sara Duterte, ang inuutos ng Section 5, Rule 3 ng House of Representatives Rules of Impeachment ay alamin lamang, basahin mo ang pagkwento ng reklamo. At kung lahat ng detalye ay kumpleto at kung totoo ito, ay sapat na matanggal si Sara Duterte sa Office of the President. Ang tanong lamang, hindi naghahanap ng ebidensya kung ano ang binabanggit na mga detalye. Importante lamang, mabanggit lamang ang mga detalye na kung totoo ang mga ito ay sapat na para i-impeach si Sara. Ngayon, yan ang sagot, isa sa sagot ng mga abogado ni Sara Duterte. Walang ultimate facts. Ito yung mga ultimate facts, panghuling detalye na kailanganin. Halimbawa, para maintindihan yung sabihin ko, para maging guilty sa murder ang isang tao, ano ang mga ultimate facts na babanggitin mo sa impormasyon ng kaso laban sa taong yun? Ito po, kailangan bagitin mo na, number 1, na siya ay pinatay niya halimbawa si Juan. Niya si Juan ay pinatay niya si Pedro. Pagkatapos mabanggit na si Juan ay pinatay ni Pedro, banggitin mo rin ang pamamaraan kung paano pinatay. Kung banggitin mo na pinatay niya ng patalikod, habang nakatalikod ay nilapitan niya at binaril. Para may patunayan mo na murder. So kung hindi mo banggitin ang paraan ng pagpatay, dismiss ang kaso. Kasi hindi pwede maging murder kung hindi mo mababanggit ang paraan kung paano pinatay. At kailangan banggitin mo rin kung saan nangyari. Halimbawa, nangyari sa Pasay City. Hindi mo binanggit na nangyari sa Pasay City. Ibasura ngayon ng korte. Bakit? Kasi po, ang teritoryo, ang lugar kung saan nangyari ang krimen ay jurisdiction sa RTC. Halimbawa, sa Manila RTC ka nagsampa ng kaso. Dapat banggitin mo kung saan sa Manila nangyari ang pagpatay. Kung hindi mo mabanggit, ibabasura yan ng Regional Trial Court ng Manila. Ano pang dapat banggitin? Na nangyari ang petsa kailan ginawa ang krimen. Bakit kailangan? Kasi pag hindi mo banggitin, hindi pwede tatalab ang kaso mo sapagkat may tinatawag po na prescription of criminal action. Ang prescription sa ordinaryong salita ng mga layman o mga ordinaryong tao ay expiration. Ang lahat ng krimen na mabibigat ay nag-i-expire sa loob ng 20 years. So kailangan banggitin mong petsa para malaman sa impormasyon na hindi pa pala tapos ang prescription or expiration. So ibig sabihin, lahat ng detalye kung paano pinatay ay dapat banggitin mo. May isa ka lang hindi mabanggit yan, basura ang kaso. Basura sapagkat the statements or the allegations in the information do not constitute a crime. Yan ang ibig sabihin. Ngayon, dalhin natin sa usapin na impeachment. Halimbawa, kumuha na tayo doon sa impeachment proceedings ninyo na impeachment case ninyo na sinasabi ninyo na si Sara Duterte ay binulsa niya ang pera galing sa confidential fund. Ano ang importante na babanggitin na ultimate facts para magiging tama na kung patunayan at mapatunayan ay matatanggal na si Sara sa pagka-vice presidente?
Number one, kung confidential fund, nasabihin mo, ninakaw niya, anong una babanggitin? Number one, na meron siyang confidential fund. Kasi kung walang confidential fund, dapat banggitin mo yan. Number two, na yung confidential fund ay inirelease ng Bureau of Treasury sa papunta sa opisina ni Sara Duterte. Banggitin mo rin na nang dumating na sa opisina niya, ay nagbigay na siya ng utos kung paano gagastusin ang pondo. Banggitin mo yan. At banggitin mo rin kung paano niya ginastos. Sunod, banggitin mo rin kung paano niya, mga detalye kung paano napunta sa bulsa niya. So ngayon, tingnan natin ulit ang mga akusasyon ninyo sa confidential fund. Binanggit ninyo na may confidential fund siya. Okay, check. Binanggit ninyo na winidraw niya ang confidential fund para sa Office of the Vice President. Check. Tapos binanggit ninyo na winidraw ng mga tao niya ang confidential fund. Check. At binanggit doon na binigay doon ng tinatawag na disbursing officers. Yun yung mga cashier nila. At binigay ang mga confidential fund sa kay Colonel Dennis Nolasco na kanyang tauhan sa intelligence at kay Colonel Raymond Dante La Chica. Check! Tapos, binanggit na naman ninyo doon ay na para patunayan ang pagkagastos ay nagbigay si Colonel Dennis Nolasco at saka si Colonel La Chica ng resibo na mga fictitious na tao gaya ni Mary Grace Piatos. At ito ay pinirmahan ni Sara Duterte. Check! Ang problema hanggang dyan lang. Ngayon, wala kayong binanggit na ultimate facts mula kay Mary Grace Piatos paano napunta sa bulsa ni Sara Duterte. Wala. Kaya ko, narinig ko pang sinasabi ni Ridon, yung mga sinasabi niya ay hindi naman binanggit doon sa reklamo laban kay Sara. In other words, iyan po ang dahilan kung bakit ang sagot ng mga abogado ni Sara Duterte, failure to state the ultimate facts. Sa mga nakikinig sa akin ng mga judge, ngayon, mga abogado, mga piskal, ganito po ang kahalintulad niyan. Sa mga civil case, may tinatawag po tayo na kailangan ibanggitin mo ang lahat ng ultimate facts para sa tinatawag na cause of action. Halimbawa, ang cause of action mo ay maniningil ka na may utang si Pedro kay Juan. Nagsampa ng kaso si Juan. Sinabi niya na umutang si Pedro sa akin at ito pang aming utang siya sa akin ganitong petsa, ganitong halaga. Binanggit niya yun. At binanggit niya kung saan sila nangutang. At binanggit niya na hindi nagbayad si Pedro. Ang problema, hindi niya binanggit, hindi niya nabanggit na nagpadala daw siya ng sulat sa nangutang sa kanya na bayaran mo na ang utang mo. Pero hindi pala siya nagpadala ng sulat. So kung hindi ka nagpadala ng sulat at hindi mo binanggit, basura ang kaso. Bakit basura? Sapagkat sa batas natin sa Civil Code, hindi magiging obligasyon ang isang bagay na dapat niyang bayaran kung walang tinatawag na demand letter. At kung walang demand letter, ay walang cause of action. At kung walang cause of action, basura ang kaso. Walang pinag-iba yan sa impeachment. Ibig sabihin, failure to state the cause of impeachment against Sara. Yan ang nangyari po sa inyo. Sa confidential fund pa lang, klaro na nawala. Pangalawa, sa confidential fund ng Office of the Vice President, hindi nyo binanggit kung paano na dapat parusahan si Sara na ang ginawa naman niyang bagay doon ay bilang secretary, hindi bilang Vice President. Hindi nyo nabanggit. At hindi nyo binanggit kung paano naman napunta sa bulsa niya. Kaya basura din ulit. Pangatlo, yung sabihin na natin yung pinamimigay na envelope sa siyam na envelope sa bawat isa sa tatlong
USEC Undersecretary, si USEC Gloria Mercado, si USEC Catalan, at saka USEC Osias. So, nabanggit doon na binigyan ng pera ng envelope ni Sara itong tatlo. Pero hindi binanggit kung para saan. So, paano magkaroon ng bribery kung hindi binanggit kung para saan? At in-interview pa ang kanilang sagot doon sa Quadcom o sa Good Government Committee ay nilabas pa nga sa video. Walang sinabi yung tatlo na mayroong bidding, may contractor ba si Sara na pinapasok? Walang binanggit. So, ibig sabihin, kulang-kulang ang pagkwento, kaya basura na rin ang reklamo. At saka, hindi nila binanggit na bakit dapat i-impeach si Sara. Trabaho naman sekretary yun. At hindi mo pwedeng i-impeach ang sekretary ng education. Tanging vice president lamang. Kagaya rin yun sa confidential fund sa Department of Education. Hindi nyo binanggit bakit parusahan si Sara sa trabaho ng Secretary of Education. Ibang trabaho yun. So, ibig sabihin, kulang-kulang na rin again yung kwento nila. Next, yung kwento na sinabi ni Sara na nag-press release, nag-press con siya. By the way, gusto akong ipapatay ni BBM, ni Lisa Marcos, at saka ni Speaker Martin Romualdez. At huwag kayong magalala, kumausap na ako ng isang killer na patayin niya si Bingbong Marcos, si Lisa Marcos, at saka si Tambaluslos kung ako ay patayin nila. Yan. Yan ganun klarong sinasabi. Paano magkaroon ng krimen yan? At sabihin, paano ma-connect sa impeachment ground yan? Kasi impeachment ground, pwede ba yan committing high crime? Hindi po. Bakit? Wala pong kaso na tinatawag na magplano magpatay. Hindi ka pwede hulihin. Kasi plano lang yan. Ang plano sa pagpatay ay magiging krimen lamang kung nag-umpisa ka na ng isang aksyon na magsimula sa pagsasagawa ng planong pagpatay. Next, ang tawag, ang kondisyon na sinabi ni Sara kung patayin siya. At kung patayin siya at mamamatay sila, sino pa ngayon ikukulong? Patay ng ikukulong. Kaya hindi po yan tinatawag na conditional crime na tinatawag na mga bobo na graduate sa College of Law ng UP. Kagaya na si Ligutan, Atty. Ligutan. Kagaya na si Atty. Dino De Leon. Hindi ko alam kung pamin o hindi pamin. Kagaya kay Atty. Jesus Palsis, falsus in unos, falsus in omnibus. Bakit mo tawaging grave threat yun? Hindi po yung grave threat yun. Ang grave threat na tinatawag ay yung isang bagay na kung may kondisyon, isang bagay na kung saan ang kondisyon ay kung gagawin, halimbawa, galit ka halimbawa sa isang tao. Ang gusto mo mangyari, hindi mo siya patayin kung bigyan ka ng pera. Parang hold up yan eh. Bigyan mo ako ng pera. Subukas din. Kung hindi mo ako bigyan ng pera, ay papatayin kita. Ibig sabihin, kailan siya mamamatay? Kung hindi niya gagawin, mamamatay siya. Sa kay Sara naman, kung gagawin nyo, mamamatay kayo. Baliktad. Kaya hindi yung krimen. Kaya nagpakabubo kayo. Hinihiya nyo ang College of Law ng University of the Philippines. At ang kahiya-hiya pa doon, pati ako, nagbabayad ng buwis na para isweldo sa mga teachers at ng University of the Philippines. Pati kayo ng mga scholar sa University of the Philippines, binibigyan kayo ng allowance pati tuition nang galing sa pundo namin sa bayan. Kaya asan ang inyong moral authority na magsabi ng mga bagay na mali-mali? Kaya si Iridoria, pinakabubong graduate sa University of the Philippines. Akalain mo, bawalan mong tao kumuha ng abogado. Karapatan ng kahit sino man ang kumuha ng abogado at mamili ng abogado. Kaya, di ba, nandyan yan sa ating Miranda rights.
You have the right to remain silent. You have the right to an attorney. And if you cannot afford, the government will provide you with one. Kita nyo na ang kabubuhan nitong mga sila mismo ang gumiba sa kanilang kaso. Ano pa bang ibang kaso? Kulang-kulang ang pagbanggit nila kung paano magiging grave threats yung pananakot daw kuno na mag-hire si Sarah, nag-hire na si Sarah, nag-hire na ng killer na papatay sa kanila sakasakaling patayin si Sarah. In other words, if they will not do anything, they are safe. But if they will do something na pinagbabawal sa kanila yung pagpatay kay Sarah, they will be in trouble. Hindi yan kapariha sa kaso ng asawa ni Janice Digamo na numero 1 buba na babaeng ito. Naging congresswoman lang yan dahil kay ang asawa niya ay sikat sa Negros Oriental. Akalain mo, may threat daw ko na si Arnie Teves sa kanyang asawa. At ang threat daw yung nagkatotoo. Hindi niya sinabi ko anong specific na threat. Pero parang ina-assume ko lang. Siguro, binalaan ni Arnie Teves si Ruel Digamo, wag mo hulihin mga sugal ko, kung hindi papatayin kita. Ano ibig sabihin? Kung may gagawin na hulihin ni Ruel Digamo ang mga sugal, ay papatayin siya ni Arnie Teves. Ikumpara mo naman ang sinasabi na kung gagawin niya ang paghuhuli, iyan ay hindi illegal. Ang kay Marcos naman at Sara, kung gagawin nila ang pagpatay kay Sarah, iyan ay illegal. In other words, if the thing that is forbidden to have been done or to be done is a crime, then there is no grave threat. But if the thing or the act that is forbidden to be done is not a crime, then that is where grave threats happen. Sa tingin ko, ay naintindihan nyo na ako. So, ano pa bang ibang binanggit nila na kulang-kulang sa ultimate facts? Yung sinasabi nila na meron daw, Vice Mayor pa lang si Sarah ay nagkamal na siya ng salapi. Kaya sa salin na ni-report ni Sarah 2008 ay mayroon na siyang 18 million sa kanyang salin. Itong 2024 daw, ay nagkaroon ng 98 million. So, dahil daw dyan, sabi ni Erniti Bubo, Terry Bubo Ridon, ay papaliwanag daw ni Sarah yung difference na 50 million. Nakalimutan mo, estudyante ka pa naman ng College of Law ng UP, nakalimutan mo ang na dapat mong asikasuhin ay kung sapat ba ang pagbanggit ng ultimate facts. Hindi yon. Unang-una, yung binanggit mong salin ay wala sa reklamong ginawa nung nagreklamo laban kay Sarah, hindi yan nabanggit. Tapos ikaw lang nag-supply ng pagbanggit niyan. Ang pinag-usapan kung sapat ba ang pagkabanggit sa reklamo. Ang problema, hindi binanggit sa reklamo yan. Kaya dapat binasura yan. O, ano pa? Yung hindi daw pagdalo ni Sarah sa mga patawag ng Kongreso. Unang-una, banggitin ninyo na kung anong petsa ng hearing, hindi dumalo si Sarah. Anong mga petsa pag ibang hearing na hindi siya dumalo. Banggitin ninyo na pinadalhan siya ng notice, hindi siya nagdalo. At banggitin ninyo kung ano ang ultimate fact na pwede nyo sabihin na obligado si Sarah dumalo. Wala kasi pag Vice President ka, you have equal power with the power of the House of Representatives. And House of Representatives cannot overpower the Vice President's office. They cannot dictate the Vice President on what to do. Because doing so, and compelling Sarah to do so, will be a violation of what we call as the principle of checks and balances or separation of powers. So wala na kayong ibang binanggit. So, sino ang dahilan ngayon para madidismiss kayo naman na may dahilan. Ngayon, kung kulang-kulang pagkabanggit, dapat basura. Tapos, ang ginawa nyo, on the other hand, gumawa pa kayo ng katarantaduhan. Bakit?
Sa kaso naman ng impeachment laban kay Bongbong Marcos, kompleto ang pagkabanggit. Tapos binasura nyo. Kagaya nung ikaw ay dapat i-impeach si BBM dahil sinira mo ang tiwala ng taong bayan sa iyo. Sa pamamaraang ganito, ikaw ay may issue na drug addict. Number 2, yung kapatid mo na si Amy ay nag-speech sa rally ng Iglesia ni Cristo na ikaw ay addict. Number 3, ang pagiging addict ay isang krimen na tinatag na paglabag sa Section 15 ng Republic Act 1319 na mapaparusahan ka ng at least below 6 years of imprisonment. Tapos, number 4, ikaw ay bilang presidente, may obligasyon ka na magiging healthy ka at all times. Tapos, ang sunod na banggit, despite these warnings, which are too plenty, which put doubts in the minds of the people, you did not submit yourself to a hair follicle test. O yun, sapat ang pagreklamo. Sapat para ma-impeach sa pagsira ng tiwala ng taong bayan. Pero, binasura ninyo ang kaso laban kay Bongbong. Yun lamang ha. Ang iba pang kaso, yung mali-malitang mga kwento na may ebidensya si Congressman Antonio Tinio na nagsabi sa ang mali-malita ay totoo dahil mali-malita kinuha ni BBM. Kompleto pagkabangkit. At maliban dyan, meron din siyang ebidensya na kung saan ay nagbigay sa kanya ng affidavit si Yusek Adrian Bersamin na kung saan ay naka-screenshot ang cellphone message sa gitna ni Bongbong Marcos at saka ni Adrian Bersamin na kung saan nag-text siya kay Bongbong Marcos, "Sir, nakuha ko ng 8 billion. Ang sagot ni Bongbong Marcos, "Be good, very good." Kompleto ang pagkabanggit ng impeachment laban kay BBM and yet binasura nila. So meron ngayon tinatag na unequal application o may violation sa tinatawag na Equal Protection Clause. At ito ay gagamitin ngayon ng mga abogado ni Sara na dahilan para ipabasura ang kaso na impeachment laban kay Sara. So, who else is to blame? Hindi na si Sara. Kayo na ang masisisi niyan. So, magandang gabi po sa inyo, bayan. Ay, hayaan yung mga adik na nakapasok niya. Okay? Pasensya na kayo, may emergency lang ako. At hindi ako nakakan. Mabalik lang ako mamaya. So, Grace Line, magandang gabi. Si Helen Bagyo. Tapos si Tantan Casino. Tapos si Mel NSG. Mayong gabi. Tapos sino to? Si D. Hanaspi. Xiao, Attorney Toto. Tapos si Michelle Munto. Too excited to hear from you for this matter, sir. Thank you. So excited pala. Si Lichen, good evening po, Attorney Toto Kasing. Like dan po. Si Ruha Nasaludin. Mas malinaw pag walang antipara. Alaikum assalam. Sir Toto, I'm here watching from Zamboanga City. Zamboanga Hermosa. Tapos si Helen Bagyo, mananalo na pa si BP Inday sa impeachment dahil sa kanila. Rico Dalangin Ricoleto, good eve, Dr. Toto. So, Ver Nava, Pag. Yes. Si Milen SG, Gaba. Rico Dalangin Ricoleto, watching here in Plaridel, Misamis Occidental. O magandang gabi sa Plaridel, sa lugar ni Governor Henry Sevilla o Animal. So, Manny Albao, matatapang, nagtatapang-tapangan yan si Ridon. Tingnan nyo pag naging presidente si BP Sara.
Teacher's Pet TV, Dok Toto, mukhang paubos na ang laman ng mga maleta, kaya nagkakaganyan. Tapos, Amir Mutalib, Alhamdulillah, Doc Attorney Engineer Totsky, wala nang pag-asa ang Philippines. We are government of thieves and criminals. Ayun. Raul Salazar, ad cautilam ang kaso kay Sara, madismiss yan. Tama. Lucille Yalong, correct. Go, BP Sara. John Sena, Duterte pa rin. Kami mabubuhay. Kaya ang Duterte pa rin. Ang Pilipinas, Duterte pa rin. Yan ang mangyari dyan. Abogado pa pala si Ridon. Attorney yan. Hiniya nilang College of Law ng UP. Shooting and meditation. Dahil kay Trump. Okay, Eric Baldicantos, kapatid ng aking best friend. Good evening, Katoto. Kausing watching from Toklong, Kawit, Cavite. Naalala ko tuloy ang mga tahong dyan. Ricky Quezon, House of Crooks, The Law Bender. Mimi Authority, good evening, sir. Galaxy, good evening po. Attorney Toto, watching from Singapore. Raul Salazar, Fishing and Congress. Versatile, watching you, Dr. Engineer Toto from UAE, more power. Gilbert Rodriguez, paano magkaroon ng substance na ang impeachment na hindi managot ang how, kung paano. Gilbert Rodriguez, Sir Toto, paano magkaroon ng substance ang impeachment na hindi nasagot ang 5 W's? Al-Mutalib, 90% of our politicians and government officials are hubris. Kawawang Luz Biminda. Raul Salazar, impeachment from 1 to 4 ang ginawa ng House. Pinagsama-sama doon, papasok ang ad cautilam, and sure, mababasura yan. Fernando, good eve, Dr. Toto, may natutunan talaga akong pakinig sa iyo. Salamat naman. Kay Kumaro, Toto Kausing, the best. Gilbert Rodriguez, Sir Toto, paano magkaroon ng substance na hindi nasagot ang 5 W and 1 H? Tama. Paglalaruan na sila ng defense lawyer sa ad cautilam hanggang maubos ang oras nila. Si Brutsa Barutso, shout out, Dr. Toto. Buzzers Inc. Senate impeachment is not a court of law. Impeachment is a number game. ISO, like Dan. Jing Onciano. Good afternoon, Sir Toto. Mabuhay ka, sir. Tapos Virginia Pere, good evening po, Dr. Toto. Salamat sa informations, learning from you. BCBs, good evening, Dr. Toto. Lecture online, Anyari TV. Nag-ubos ang pera ang Congress. Naimbang Rabi, kada kayo amin. Romel Bengson, Nelson Laher. Palagi lang ako napanood sa live mo, Dr. Toto, sa Smart TV. Salamat po. Sniper, void na yan, sir, because they filed already before the 1-year-old ban. Tama kayo, before the 1-year-old ban. Abi Yang, good evening, Attorney Toto. Bali Akito, Ridon Butete. Berge Piquero, more power, Attorney Toto, kasing ingat kayo palagi. Berge Piquero, si Delima, gigil na gigil kay BP. Raul Salazar, kada hearing sa Congress, 10 to 15 million, tapos mga pagkain nila, pinapakain ng mga taxpayers. Buzzers Inc., high crimes and misdemeanors do not require a violation of any criminal statute. Instead, it covers conduct that violates the public trust or demonstrates serious failure to fulfill. Ay, kahit ganun, wala rin eh. Leslie Hontilio, thank you, Tony Toto. We'll explain. Romel Bengson, loud and clear, Tirador. Galing mag-explanation mo. Salamat po. Buzzers Inc., high crimes and misdemeanors is one of the basis of impeachment of removal from office. Technicality, technicality naman, sila mang gumagawa ng problema nila. Grace Laurio, andito naman si Toto, sabi niya sa sarili niya, matalino. Matalino naman talaga ako. No? Kahit na disbar ako, matalino pa rin ako. Sniper, I bet my luck, same history, the Supreme Court will declare the impeachment unconstitutional because they filed before the 1-year-old ban. Basel Sig, BBM must be impeached as well as Kurakot Sara. Jobet Bingoy, thank you so much for explaining very well. Salamat. Bergie Piquero, may addict rules nakapasok, sir. Mango,
Hindi criminal case, hindi political exercise ng impeachment. Criminal court rules don't necessarily apply in impeachment. Let's not forget that. Amil Mutalib, Attorney Engineer Totsky, may aso na nakapasok pero kick out. Dodong Tirador, si Nuno ito, kapatid ko. Pedrito Albot, boo! Hana si La Channel, good evening po. Raul Salazar, may adik nakapasok. Si Gadon ang nadisbar. Si Gadon, nadisbar siya sa kagaguhan. Ako naman nadisbar sa pagkipaglaban. Pagkipaglaban para sa ating bayan. Tapos sabi namin, Mercy Narvasa Suzuki, galing mo talaga Dr. Toto, salute you. Hana Zilia Channel, good evening po. Eduardo Besas, Attorney Toto, wag nyo lang pansinin mga adik. Mike, maayong gabi, Attorney Toto. Lina Maladil, watching from Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia. Thomas Esplana, good evening. Gandang gabi, Attorney Toto. Mango, hindi kailangan i-convince pa kung anong rules or evidence ang mga uto-uto at mukhang perabag senator judges. You can argue your facts on your technicality techniques. Lumuha ka ng dugo. Amil Mutalib, Dr. Engineer Totsky, nag-rush pa ang House of Representatives dahil malita nakaabang. Tripod, Solid 30, Tondo, Manila. Good morning, watching from Long Beach, California. Watching Attorney Toto in Surigao. So, kay Kumaru, Samuel Monino. Thank you, Doc. Maayong pagkahan ay sa inimo sa Tanamo, sa Kanamo. Good evening. Tapos, Hana Zilla Channel. Good evening, Mindanao. Ramadan. Mengo, basta yes or no lang ang boto na sinitong regardless of your argument. Teopilo Pilyago, mabuhay ka Dr. Toto ng pakahusay ng paliwanag mo. Solid Duterte, Tondo, Manila, Rondina family. Grace Laurio, malabo yan, manalo si Inday para sa Lustay. Oros Bustinera, guwapo. Jen Makasinag, Aquino Camillo, salamat Tornes, paliwanag mo, mabuhay sir. Busy Biz, tapos Dida Bain, good evening, Tripol, si Rondina family, Solid Duterte. Eduardo Betsa, sana Attorney Toto, kumandidato ka sa 2028. Rodel Don, good eve. Kakandidato tayo. MP3 1. Sino po impeach nila? The Defense Secretary or the VP? All accusations while she was Defense Secretary. Romualdo Valeria, good evening Toto. No, palang pinagkakampanya ka na namin maging senador. Wow, salamat. Talaga matutuloy tatakbo nito. Ricardo Aban, go, para sa katotohanan. Domingo Barameda, marhay na banggi sa mga Bicolano watching from Antipolo. Grace Laurio, hindi na yun abogados Toto, pero sobrang talino na disbar tuloy. Ganun ba? Antonio Kapilitan, kung magaling ka, sumaka sa defense lawyer. Hindi naman ako kinukuha ni Sarah, wala tayong karapatan doon. Hanazel Channel, napakatili mo talaga yan, si Atty. Toto Kausik. At saka si Norberto Nicolas Jr. Okay, paliwanag Dr. Toto, salamat at madaling mo unawaan. Maraming salamat. Sa Pilipinas, Duterte pa rin. Kaya manigas kayo. Kaya ako magdo-Duterte na rin kasi siya lang ang pag-asa na makulong ang lahat ng kawatan ngayon sa flood control. Maraming salamat. Paki-like lang po at lahat tayo ang magkita-kita muli pag ako mag-live na.